Pinapatigil ng DPWH ang lahat ng road reblocking project dahil sa mga sumbong na sinisira ang mga kalsadang ayos naman para umano pagkakitaan. Inihalimbawa ang kalsada sa Bocaue sa Bulacan, kaya pinagpapaliwanag ang district engineer. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa ipinakitang litrato ng DPWH na kuha sa Bocaue, Bulacan, may kalsadang binakbak kahit mukhang ayos pa naman. Hindi yan nagustuhan ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sa mata lang, no? Tinitignan ko, maayos yan. Pero, ayan. So, pinatawag ko kagad tong DE na to at Bulacan na naman. Bulacan na naman. Bakit ba ang DPWH binabakbak ang mga kalye na parang okay naman para lang gawin ulit? Well, siguro, sa maraming pagkakataon, alam na natin kung bakit. Di ba? Okay. Kasi, pinagkakakitaan lang yun. Pinagkakakitaan yung pagsisira, pinagkakakitaan din yung paggagawa ulit. Correct? Okay. So, effectively now, I will be suspending all reblocking activities. Matapos ipatigil, ipinaayos din agad ni Dizon ang binakbak na kalsada sa Bocaue. Ang district engineer doon, binigyan na raw niya ng show cause order para magpaliwanag. Sa Tuguegarao City naman, pinagbubutas na kalsada ang isinumbong kay Dizon ng mayor doon. Ayan, sinisira na naman. Sinisimulan na. Sabi niya, sir, sinisimulan na naman, sinisira na naman yung kalye. Okay pa naman yan. Pinatigil na rin natin yan. Sabi ni Dizon, ang hindi lang sakop sa suspensyon ng road reblocking ay yung mga sirang kalsada talaga na kailangan ayusin at yung binubungkal dahil may kailangang ayusing drainage o tubo ng tubig. Maglalabas daw ng kautusan ng DPWH na gagawin ng transparent ang mga road reblocking. Ipapaalam dapat sa publiko kung bakit ba talaga kailangan bakbakin ang isang kalsada. Pakiusap ni Dizon sa publiko, i-report sa social media ng DPWH pag may nakita pa ring mukha namang ayos na kalsada na sinisira. Pagka hindi sila sumunod dito at nagtuloy-tuloy sila, kahit na pinasuspend ko na, o kaya hindi nila, iniwan nilang nakatiwangwang dyan, tapos maaksidente yung mga kababayan natin. Pasensyahan tayo dito. Talagang maasisisantit sila dyan. Makakasuhan pa sila. Bilang reforma sa DPWH, ineengganyo ng sumali ang mga sibilyan o civil society organization sa pag-audit at pag-monitor ng mga DPWH project mula sa bidding hanggang makumpleto ang proyekto. Mas matinding parusa naman daw ang ipapataw sa mga kawani ng DPWH kapag hindi nasunod ang flood control project policy ng ahensya. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Tuloy ang mga panawagang panagutin ang lahat ng mga sangkot sa katiwalian. Sa isang universidad, nag-walk out sa klase ang mga estudyante at sumama ang mga empleyado. Mula sa EDSA Shrine, nakatutok live si Mark Salazar. Mark. Vicky, muling nagpakita ng galit ang iba't ibang grupo at ito'y sa pagpapatuloy ng mga kwento ng pagnanakaw sa Kabanambayan. Sa iba't ibang lugar nanggagaling ang mga sigaw na ikulong na yang mga kurakot. Hindi napigil ng ulan ang walkout sa klase ng mga estudyante ng PUP sa Santa Mesa, Maynila. Umulan man o umaraw, tuloy-tuloy ang laman namin mga kabataan na mag-aaral. No? Sinisingil namin yung mga korap na tiwali sa ating gobyerno. Sabi ng mga nasa rally, malaking hakbang ang pagsiwalat sa katiwalian. Pero kung walang makukulong, wala itong kahihinatnan. Pati mga manggagawa sa PUP sumama na rin sa kilos protesta. Nanlulumuraw sila sa liit ng kanilang sweldo na mas lalo pang pinaliit ng nakakalulang nakawan sa gobyerno. Kulong na yan, mga kurakot! Kulong din ang hinihinging hostisya ng mga civic group at religious sa EDSA Shrine. White ribbon protest ang tawag sa panawagan para sa katotohanan at hustisya. Pero ang sigaw laban sa katiwalian sa EDSA Shrine ay sinamahan din ng taimtim na dasal, kasunod ng pagsindi ng mga kandila. Magpapatuloy daw itong ganitong mga activities every Friday at yan din ang panawagan nila sa mga naninindigan din kontra sa korupsyon na sumali. Hindi daw dapat tumigil hanggat hindi ibinabalik ang nakaw na yaman at hindi nakukulong ang mga kurakot. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.
Pinababawi ni bagong Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang utos ng dating Ombudsman na huwag ilabas ang salin o yung tala ng mga yaman ng ilang matataas na opisyal kung wala silang permiso. Kung sakali may sasapubliko na ang salin ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Vice President Leni Robredo, pati ang kinapangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Joseph Moro. Unang araw sa opisina ng ikapitong ombudsman na si Jesus Crispin Remulla at sa simula ng 7 taon niyang termino, isa sa mga una niyang gagawin ang pagbawi sa isang Memorandum Circular No. 1 Series of 2020 ng pinalitang si Samuel Martires. Sa utos kasing yan ni Martires na isang Duterte appointee, ipinagbawal ang paglalabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN kung walang permiso ng may-ari nito. Sa Ombudsman Central Office pa naman isinusumite ang SALN o tala ng mga yaman at utang ng mga Pangulo, Pangalawang Pangulo at mga pinuno at miyembro ng mga Constitutional Office, Ombudsman at mga deputies nito. Pero kahit bago pa ilabas ang circular ay hindi na isinasapubliko ng Ombudsman ng SALN ng mga opisyal para sa taong 2018. Kaya nga 2017 SALN na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang huling nakita ng publiko. Pero sa pagbaliktad ni Remulla sa dating patakaran ni Martires, mabubungkal na mga SALN na hawak nito na mula pa taong 2015. Ibig sabihin kasama dyan ang mga SALN ni Duterte, dating Vice President Leni Robredo, pati ang kinapangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte na hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ng publiko. I'm opening a can of worms, but so be it. Why not? Ano yan eh, public information na nga yan eh, nahanap natin eh. When we talk about transparency, let's go all the way. PBBM, Oh, kasama kami dyan, kasama kami lahat dyan. Vice President. Ano lang may re-redact lang tayo, syempre may mga privacy matters to. Sa susunod na linggo na maglalabas ng memorandum si Ombudsman Remulla para ipatupad ang kanyang pulisiya na buksan ng SALN sa publiko. We need requesting parties to ask for the information. Wag naman blanket, baka naman hingin nyo sa amin yung buong file, mahirap yan, di ba? Hindi naman tama. Tsaka baka ma-weaponize ang kailangan dyan, may undertaking. There are things that you have to keep secret for national security purposes. Ombudsman din ang nag-iimbestiga ng mga reklamo kaugnay ng katiwalian at magdedesisyon kung may sapat na kasong maisasampa sa Sandigan Bayan. Sa flood control project sa Limbawa, iniimbestiga na nito ang inihaing reklamo ng Department of Public Works and Highways o DPWH noong September 11 laban sa ilang opisyal ng DPWH at ilang mga pribadong kontraktor. Bago iwan ni Remulla ang DOJ, patapos na ang case build-up at may posible na silang state witness. 4 na dating DPWH official at 3 private contractor ang nag-a-apply na maging state witness. May isa na kaming nako-consider. Isa pa lang. Nakipagpulong din si Remulla sa Sandigan Bayan para tingnan kung pwedeng bumuo ng special division na walang ibang lilitisin kundi mga kaso kaugnay ng flood control projects. Para we can ask for a continuous trial. So there will be no delays in the hearings. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Aprobado na sa second reading ng Kamara ang panukalang 2026 national budget. Sa bersyong yan, hindi zero ang unprogrammed appropriations pero inalis na ang ibang infrastructure project. Tinapyasan din ang hinihinging budget ng Office of the Vice President. Daraan pa yan sa huli at ikatlong pagbasa. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. May pondo para tugunan ng mga kalamidad tulad ng lindol sa Davao kanina at lindol sa Cebu kamakailan dahil sa Quick Response Fund at Calamity Fund na nakalagay sa pambansang budget. May ganyan pa rin sa panukalang 2026 budget pero baka kulangin ayon sa ilang majority congressmen. Kaya maglalagay pa sila ng alokasyong pantugon sa kalamidad sa unprogrammed appropriations. Ito yung pondong ilalabas lang kung may sobra pang kita o pera ang pamahalaan, halimbawa kung makautang. Kasi we cannot anticipate disasters eh. Kailangan laging may unprogrammed sa budget, no? Kasi hindi naman fixed yung income ng gobyerno eh. Kasama rin sa unprogrammed appropriations ang gastos na sagot ng gobyerno sa mga proyektong may bahaging pinupondohan ng mga dayuhang bansa o institusyon.
Kaya tiyak ng hindi zero ang 2026 unprogrammed appropriations gaya ng panawagan ng iba. Hindi masisiro dahil mayroon tayong mga commitment doon sa ating mga foreign funded projects. So, let's keep it at that. Basta wala ng senador, walang congressman ang pwede mag-access doon. Pero inalis na sa unprogrammed appropriations ang ibang infrastructure projects na di naman foreign assisted. Tinanggal ang mga contentious issues sa infrastructure, katulad nung kino-convert na flood control, karsada, tulay. Wala na yun. The budget that is being passed here in the House satisfies all the demands and requirements of our development. It follows the ethical beliefs of our people, and it follows the economic plan of the government. Sayang din nila ang potensyal na ambag sa ekonomiya ng mga proyektong may paghuhugutan naman pala ng pondo pero hindi muna inilista dahil hindi pa tiyak na may pampondo ng planuhin ng budget. Para sa ganyan ang unprogrammed appropriations. Pag ang gobyerno ay kumikita, yung specific amount na within yung guidelines ng expenditure program nila, kailangan magastos yun. No? Otherwise, the economy will slow down. Tinapyasa naman ng Kamara ang 902 million pesos na hinihinging 2026 budget para sa Office of the Vice President at ipinantay sa 733.2 million pesos na budget nito para sa 2025. The current proposal of the Office of the Vice President reflects the salary increases of the said personnel in compliance with the salary standardization law. We will ensure that the personal services will reflect that. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.